Amen! Hallelujah! Welcome sa ating Sports Fest 2026. Amen! At syempre, dahil we are a church, hindi pwedeng mawala ang Word of God. Amen! Kaya ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa memorize na memory verse. Philippians 4:13. Okay? Alam din ko ng mga athlete kahit sinusulat sa sapatos. Projector! Philippians 4:13. Sinend ko sa Bruni family. Ng PowerPoint. So, alam natin yung verse, pero ang tanong, alam ba natin yung meaning? Kasi nga kahit siya yung pinaka-memorized, pinaka-sikat na memory verse, lalo na sa mga ating, nagkakamali tayo palagi. It's the most misunderstood Bible verse. Kasi ginagamit natin siya sa maling interpretation. Gagaya ng maraming Bible verses, isa ito sa ginagamit na maling interpretation. Unang-una, yun nga, yung I can do all things. Prima, quello che mettiamo sempre I can do all things, perché a volte tagliamo il versetto e usiamo solo una parte, quindi non stiamo usando bene il versetto dahil ginagamit lang natin siya partly. Ang nangyayari, when we say I can do all things, it's about our freedom. Kasi kinakamit natin that we are in Christ, we have freedom. Okay? So, mali yung ganong interpretation. Unang-una, dahil ang sumulat ng Philippians 4:13 ay si Paul. At habang sinusulat niya ang Philippians 4:13, nakakulong siya. Quello che ha scritto Filippesi 4:13 non aveva freedom, non era in libertà, perché era in prigione. Quindi, doon pala, mali na yung interpretation natin about freedom, na ginagamit natin yung I can do all things para gawin lang natin yung gusto natin. Merong isang daredevil, ano yung pangalan? Hindi yung superhero. May mga daredevil sa Amerika. Yung mga nagmomotor, tapos lumilipad, tapos lalagpasan nila yung mga kotse, or dadaan sila sa apoy, tawag sa kanila daredevil. Ang pangalan niya ay si Evel Knievel. Pangalan pa lang. Evil na. Okay? Tapos sinusulat niya sa motor niya, I can do all things. Tapos nire-refer niya sa Bible verse ng Philippians 4:13. Kaso, anong ginagawa niya? Okay? Minimili niya ariskyo na suwabita, nalagay niya at risk yung buhay niya para mapasaya ng tao, sabi para kumita. At the end, para namatay na siya sa ginagawa niya. Pero isa yung way para masabi natin na mali yung interpretation of the verse. It's not about our freedom. Okay? It is not about pwede kong gawin ang lahat ng gusto ko basta yung ginagawa ko para kay Lord. Or tinatranslate ko yung ginagawa ko para masabi ko na para kay Lord ito, para sa kanyang glory ko. Pero at the end of the day, gusto lang natin gawin kung ano yung gusto natin at kung ano yung convenient sa atin at kung ano yung sa tingin natin magkakaroon tayo ng personal glory, hindi para kay Lord. Okay? Pangalawang maling interpretation, pag binuo naman, I can do all things through Christ who strengthens me. So ginagamit naman doon yung word na strengthen. Ibig sabihin, ginagamit siya ng mga athlete. Ginamit siya ni Steph Curry. Steph Curry, di ba? Si Steph Curry, saan sinusulat ni Steph Curry? Yung sapatos. Actually, ginagawa niya yun, hindi lang sa NBA, nung college pa lang siya, sinusulat niya na yun sa sapatos niya, I can do all things. Tapos sa kabilang sapatos, Philippians 4:13. Okay?
Tapos si Tim Tebow, player ng NFL. Okay? Anong ginawa ni Tim Tebow? Sinabi ko kanina, yung naglalagay sila ng black eye para mas nakakatakot sila kapag naglalaro sila. Tapos sa black eye, sinulat niya Philippians 4:13. Meron tayong image sa Bruni family kung gusto nyo makita. Ito ay nagpapakita, okay, na gagamitin ng kahit sino ang Bible verse for their own personal glory. Okay? Na pwede natin sabihin, ay, pag-pray ko na mag-champion tayo ngayon. Okay? But we forget that when you are champion, may talo. Tama? Nakakalimutan natin that there are always two sides of the coin. When you win, someone loses. Does that mean pinaborang ka ng Diyos? Siya hindi. Does that mean mas malakas ka kay Lord? Sila hindi. But does that mean mas effective yung prayer mo? Sila hindi. We have to think about that. Di ba? Merong mga nagpipray, Lord, sana hindi umulan para matuloy yung outing namin. Di ba? Tama ba yung ganong prayer? Of course, gusto mong maganda yung outing nyo. Of course, ayaw mong umulan. We understand that. Pero may mga ibang tao nagpipray, Lord, sana umulan para ma-deligas yung mga tanim ko. Lord, sana umulan dahil matagal naman tagtuyot sa lugar namin. Ikaw, pinagpipray mo, pupunta kami sa beach, Lord, sana umulan. Sa tingin nyo, sino may tamang prayer? Di ba? Sinong pinapura ni Lord kapag hindi umulan? Lord, thank you, Lord. Sinagot mo ang prayer ko. Pero yung mga prayer na gusto nilang umulan, hindi sinagot yung prayer nila. God doesn't answer through favoritism. God answers through His wisdom. Amen? Through His will. Amen? Kapag nung si Paul sinulat na to, okay, punta na tayo sa tamang context na I can do all things through Christ who strengthens me. Kagaya ng sinabi ko, Paul was in prison. Okay? And Paul said, meron akong confidence. He said this, hindi pagmamayabang na I can do all things because actually, he cannot do all things at that time. Diba? Hindi siya pwedeng sumali sa sports fest noon kasi nakakulong siya. Hindi siya pwedeng pumunta sa churches. Pero anong ginawa niya? Sumulat siya sa mga Philippians. At ang sinulatan ng Philippians at sinabihan niya ng I can do all things ay yung mga tao na always ready na tumulong sa kanya. Kung hindi natin nakakalimutan, si Lydia, taga-Philippians. Taga-Philippi. Sino si Lydia? Hindi yung nagbebenta ng lechon. Lechon laban. Si Lydia, yung nagtitinda ng tela. At siya ay, siya yung tagapagtaguyod ng pamilya niya, but at the same time, siya rin yung parang religious leader ng kanyang family kahit na sa time nila mga babae, hindi ganun yung tingin, sa atin kayo, pwede lahat sa panahon nila, hindi pwede. Pero dahil si Lydia ay isang, sabihin na natin, nakakaangat sa kanyang ginagawa, kilala na siya. Kilala siya ng mga, kasi mamahalin ng mga telang binibenta niya. Talaga yung kulay, pangmayaman. So, kilala siya. Marami siyang pera, but at the same time, tinitingala siya ng pamilya niya na yung buong pamilya niya ay nagpabaptize. Okay? Hindi lang yun. Kaya si Paul palagi pumupunta kay Lydia dahil si Lydia ay matulungin. Lahat ng pwedeng itulong ni Lydia, tinutulong niya kay Paul. Kaya nga, sabi ni Paul, I can do all things through Christ. Because when Paul cannot do anything, the church can do everything. Amen? It is a collective, statement. It is not a personal statement. Amen? For example, kaya nandito tayo as a team, di ba? May mga team tayo.
Sa team, ilan ang players? Bawat team? 9. Yung iba, 8. Pero normally 12, 13, 15. Diba? Pero lahat ba yung naglalaro lahat? 5 lang yung nasa court. Dahil pag pinasok lahat, technical yun, technical. Technical kayo. 5 lang. Pero as a team, pwede man natin sabihin, I can do all things. Okay, pwede tayo manalo. Pwede makascore. Pwede tumakbo. Pag napagod pa rin. Di ba? It is a collective statement. Okay? That we can do all things. I can do all things because someone can do it for me. Na ang gawain ng Diyos ay mag-aabante. But this is the most important part. When we do things through Christ. Amen? In God's will. Kaya pumunta tayo kanina sa prayer because prayer is understanding God's will. It's not just asking na parang humihingi tayo sa genie na merong ang 3 wishes. Na per forza, susundin ng genie yung prayer mo. That is not prayer. Okay? That can never be prayer. Prayer is knowing first God's will and then having the confidence to ask. Because you know God will answer because you know it is God's will. When you do not know God's will, okay, it's hard to pray. Lahat ng prayer mo, uuhingin. Lahat ng prayer mo, pagsahingin. Lahat ng prayer mo, di ba? Hindi mo iniisip yung iba. But when you think of the will of God, okay, you will never think of yourself. Kaya sabi ni Paul, okay, for my God shall supply all, your needs. Hindi mine. Kasi hindi niya na iniisip yung sarili niya. Yung iba na ang iniisip niya. Okay? Sabi niya, lahat naranasan ko na. Diba? Binugbog, halos mamatay, kinulong, nag-shipwreck, lumangoy sa dagat, ng ilang linggo. Ano pa? At the end, pinugutan. And then he can say, I can do all things. Tingin niyo pwede mo gawin yun? Mahirap yun. Lalo na nakakulong ka, sabihin mo, naranasan mo na lahat. But sabi niya, I can say this because naranasan ko ang plenty, naranasan ko ang kulang, naranasan ko ang meron, naranasan ko ang wala. To ask for ourselves, what is the most special or most important thing for us? It is not getting what we pray for. It is knowing God's will in our lives. Amen? So today, hindi tayo 12 teams. Tama? Hindi. Siyam lang pala. 9 teams. Malikwenta ko. 3 lang pala, no? 3 teams. 3 teams, di ba? Hindi tayo 9 teams. We are 1 team. Kaya natin ito ginagawa because this is an exercise of our faith. Tama? Pag hindi natin ito ginawa, meron mga pagkakataon sa sports fest na hindi natin mararanasan sa normal na buhay. Na kapag hindi tayo na-exercise sa ganung paraan, for example, tinula ka, ano ang isasagot mo? Itutulak mo din. Nasigo ka, ang hindi sinasadya, sisikuhin mo ng sadya. Okay? Diba? Hindi nangyayari sa normal na buhay. Hindi nangyayari sa basketball lang nangyayari. Tama? Because this is an, diba? This is an, tawag Si Broger is practice ng faith natin. Amen? Gusto mong manalo, kaya magpa-practice ka, hindi ka mandadaya. Tama? Huwag ka na magturo. Nagturo. Dahil practice natin lahat to. Amen? Kaya natin ito ginagawa. Mahalaga ka rin sa akin ito. Kaya sabi ni Paul, mahalaga rin ang exercise. Dahil may mga bagay sa exercise na hindi natin natutunan sa normal na buhay. Tama? Kaya mahalaga itong ginagawa natin. Kaya ang
last na sasabihin natin ay we play and we pray in God's will. Amen. Yun ang tandaan natin palagi. Whether we play, whether we pray, whether we do things for God, whether we do things for the world, we do it in God's will. Amen? Kaya God bless everyone. Okay, we pray na walang masaktan. We pray that we play as brothers and sisters. Ako, si Bro Gertie. Amen? At